Nilaunch na sa bansang Vietnam ang all-new 2026 Yamaha Exciter 155 or Sniper 155 na tawag naman dito sa Pinas. Napaka-astig ng design, may bagong feature at may mga kulay na pwedeng pagpilian. Dito sa Pinas, meron tayong existing na Yamaha Sniper 155R with an SRP of 145,900. Pero sa Vietnam, ang SRP po nito ay nasa 59,900,000 Vietnamese dong or equivalent to 140,194. Pero syempre, di pa yan ang final SRP pag dumating yan dito sa Pinas. Waiting pa rin tayo sa magiging updates ni Yamaha Philippines. Kung ikukumpara natin siya sa existing natin na Sniper 155, may mga slight revisions lang sa headlight design, front fairings, side fairings at tail light. Pero still race ready at aggressive pa rin siyang tignan. Magsimula muna tayo sa headlight, still LED pa rin siya pero mas lumaki at lumapad ang headlight nito. Para siyang honeycomb design para mas visible ang ilaw sa gabi. Daily running light nito may changes din ng konti, mas lalong naging aggressive tignan. Signal light nito tumaas lang ng bahagya. Side fairings meron din konting changes from plastic fairings to plastic fins. Yung heat guard ng muffler, nag-iba na rin ang design. Tail light, LED pa rin siya. At nag-iba rin ang design, mas lalong lumapad at pinalaki for better visibility. Dito naman tayo sa cockpit. Kung mapapansin nyo, yung outer fairing ng panel display may konting revision lang din sa design ng kaha. Pero same infographics pa rin ang makikita sa panel gauge. Standard comfortable seat at naka two-tone seat cover material. Di gaano mataas, tama lang sa height ng Pinoy. Gas tank po nito nasa 5.4 liters with fuel consumption of approximately 48.3 kilometers per liter. Ano naman ang features ng all-new 2026 Yamaha Exciter 155? Ito po ay equipped with kill switch for safety purposes, may assist and slipper clutch, at ito ang bagong feature ng Exciter 155. Meron na rin siyang TCS or traction control system. Ibig sabihin, kapag naramdaman ng sensor na mas mabilis umikot ang gulong nito sa likod, the system will instantly reduces power by adjusting ignition timing para maiwasan ang overspin ng gulong. Aside from that, naka-dual ABS siya or anti-lock braking system. Meron siyang Y-on application, parang Y-connect din po ito. Pagdating sa makina, same pa rin naman siya sa existing natin. It has a 155cc of displacement, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, liquid-cooled with VVA engine and fuel injected. Meron itong 17.4 horsepower and 14.4 Nm of torque. Bore and stroke of 58mm by 58.7mm which is squared engine. Compression ratio po nito is 11.6:1. Napakaganda din po ng braking system nito kasi naka-disc brake harap at likod. Kaya wala ka nang papalitan pa sa braking system nito. Tire size po nito nasa 90 by 80 by 17 and 120 by 70 by 17 with tubeless tires. Seat height po nito, user-friendly pa rin siya, nasa 795mm. Ground clearance niya nasa 150mm. Weight po nito nasa 124 kg lang. So safe at user-friendly pa rin siya sa mga first time mag-clutch. Suspension sa harap, naka-telescopic fork at sa likod naman, naka-monoshock pa rin. Same with existing Sniper 155 dito sa Pinas. Para sa ating overview, maganda na rin ang bagong Yamaha Exciter 155 sa mga changes at additional feature na Y-on and TCS. Kapag aggressive ang underbone, dapat kompleto ka rin sa mga features. Maganda rin ang headlight niya dahil mas pinalaki at mas pinalapad, which is mabisa sa mga cornering pagdating sa gabi. This will be the best aggressive underbone ng Yamaha kapag dumating yan dito sa Pinas. Stay tuned for more updates para dito sa Yamaha Exciter 155 2026 edition. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BaseBoys.ph. Please like and share ang ating mga motor reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rad Nation!